Few more Si minutes. Christian Torrevillas from Novaliches, may question siya regarding medical tourism. Ano daw ang good effects nito for the Filipino people? So inisip nila bilang layman sila, ano ba yung, kung kikita ba din daw sila sa medical tourism? Oo. Actually, pag kami tourists, laging merong pagkakataon na kumita, no? So, yung mga sinasabing support industries, restaurants, food, entertainment, apparel, souvenirs, lahat yan ay pwedeng umunlad pagka mas maraming tourists. Tapos secondarily, pwede rin silang makinabang dahil kung itong foreigners ay isa-subsidize yung care ng mga Pilipino, di pwede na silang pumunta at merong ibang nagbabayad para dun sa kanilang May nabasa care. rin po ako, Ma'am Lynn, pag daw ikaw ay taga-translate or pagdating pa lang ng tourist, pwede ka daw escort, $1,000. Isa Totoo yun. ba yun? Totoo yun. Oo. Among the Korean tourists ngayon, malaki yan. Gustong-gusto nilang pumunta rito, mag-golf, mag-shopping, mag-beach. Yung mga translators ay in high demand. So ititrain sila, yung mga laymen. Mga questions pa, Lisa? I have a few more minutes. Wala na. Please give me tips for battling brain drain from Karen Montellano from Alabang. Siguro iba pang Dr. tips na hindi Sabiling, natin battling na-discuss. tips for... Meron pa ba ibang solusyon? Meron tayong medical tourism. Yung mga patients, alam ko sa US, meron silang mga patients group. Naglalabi sila. Oo. Like nung isang linggo lang, kung nanonood kayo ng news, meron ako napanood isang grupo ng health workers, nagrally sila sa harap ng Department of Budget at nagkaroon ng konting issue pa doon. Kasi unang-una nga, doon sa medical summit, natuklasan natin na isa dyan yung pag-alis ng mga doktor natin, ay una-una yung ekonomiya, mababang sweldo, working condition, patient order, kasama na dyan yung oportunidad na gusto nilang mapag-aral nila sa magandang eskwela ng mga anak nila, magkaroon ng magandang kinabukasan. Isa pa mga reason dyan, yung mga bills na lumalabas, yung malpractice bill sa Senate, sa Congress, even yung mga taxation, masyado rin mataas ang buwis sa mga doktor. Dapat may mga pre-medical services tayong ginagawa sa mga Katulad ng ano po, e-bat. Oo, yan. Talagang marami sa mga doktor natin ang umaangal dahil talagang sa kaunting kikitain mo, sa PhilHealth, automatic yan. Talagang kinakaltas nila kagad yan. Tapos nga may mga doktor pa tayong naharas sa mga ibang mga lugar. Kaya compounded yan it boils down to our economy, siguro. Kaya marami talagang nagkakaroon ng exodus. Kaya yun ang root ng exodus, yung mga sinabi kong mga factors. Meron kang final question, Lisa? Opo, may message si Dr. Ariodica. Medical tourism was started at private hospital, kaya ang affected are the one who works at public hospital, kaya sila nag-aalisan. Kailangan doon mag-focus ang rights ng gobyerno para di mag-alisan ang mga nasa public. Talagay ko ang ibig niya sabihin, ang medical tourism, ang makikinabang mainly mga private hospitals. Pero yung mga public hospitals, yung mga equipment ay hindi pa rin magaganda. Parang ganun Pero kaya nga, ang second phase, mas dapat nasa merong public phase hospitals. 1 and May phase phase 1 and 2. phase 2. Madali ang sinabi nga lang natin dahil handa na ang private hospitals, kaya sa kanila nagmula. But I think we should really encourage the government hospitals to partake in programs like this. Final words, Ma'am Lynn. Naubos na time natin to our televiewers about medical tourism, sa brain drain. Well, ang isang mensahe ay para sa pag-stem ng brain drain, mag-prevent, no? Simple lang. Sana bigyan natin ng recognition ng ating mga doctors at nurses. Love them, care for them, show that you appreciate their efforts in so many ways, no? In terms of yung mga batas na lumalabas, in terms of binibigyan nyo silang pakundangan na pag meron kayong appointment, huwag kayong mahuhuli, yung mga ganon. Ang working conditions, nakita namin sa aming pagsusuri ay number 1. The income and the compensation is only number 2. So, kung makita nila na they are making a difference at they feel fulfilled, baka magstay sila. Sa medical tourism naman ay sana
bigyan natin to ng suporta at let us keep an open mind, no? Tignan natin kasi talagang kailangan maghanap tayong solusyon na mabilis at maging epektibo. Nakita natin yung ehemplo sa mga ibang bansa, nagawa na nila ito. Baka ito ay isa sa magandang solusyon din dito sa Pilipinas. So, kung maaari, lahat tayo ay magtulong-tulong, maghanap ng solusyon para ma-solve natin to. At ang medical tourism ay isa lamang dito sa mga solusyon. Thank you very much. Dr. Sabili, final words sa ating mga televiewers. Ang aking masasabi ay aking patungkol sa ating pamahalaan. Alam natin na ito yung isang napakalaking problema. Kailangan ating tingnan upang may taas po natin ang sweldo ng ating mga nanggagawa sa ating mga hospital, particularly ang mga doctors, mga nurses. Sa ating mga gumagawa ng batas, amin nung nasabi na sa inyo ang mga posisyon namin tungkol po na sa aming integration ng medical profession, tungkol po na sa ating sa mga inaing po ng ating mga government health workers. Nasa inyo na po ang aming mga position paper. Kaya kung pwede lang po inyo pong bilis-bilisan ng deliberation o para magkaroon tayo ng solusyon. Sa atin naman po mga manggagamot, huwag po kayong mabahala sapagkat ginagawa po natin ang solusyon ng ating problema. Sa ating pong mga mamamayan, ang mga manggagamot pong Pilipino ay magagaling, world class, at magtiwala kayo at sapagkat ang mga Pilipino ay magagaling at masasabi natin na talagang may kakayanan upang tayo ay mapagserbisyuhan sa ating mga kalusugan. Thank you very much, Dr. Sabili. Ang lalim ng sinabi ni Dr. Ang dami na tamaan. Philip. Yeah, at gusto rin natin sabihin sa mga nanonood, nandito pa naman kami ni Doc Willie and Liza. May naiiwan pa rin sa bansa. Pero yun na nga, ang tanging Sinabi solusyon. mo yan, ha? Oh, sinabi Sa mo ngayon. on the air. Sa ngayon. Sa ngayon Hindi, ka. hindi. Pero most importantly, ang solusyon talaga sa lahat ng ito ay gobyerno talaga. Kaya ma'am, sana magkaroon tayo ng realistic health budget. Yun ang sagot sa lahat ng mga problema ng bayan natin sa pangkalusugan. Mas malalim pa yung sinabi. Dr. Lisa, Yes, we papasalamat would tayo. like to thank Dr. Mike Muwin, Dr. Rolur Garcia, Dr. Jojo Ferrer of Pinoy MD, website of the Filipino Doctors. Papasalamat tayo dito sa mga doctors na to kasi ang show natin, Doc Philip, ay mapapanood na sa internet. Pwede ma-download. Sa tulong nila, ginawa nila to ng paraan. Ngayon, mapapanood yun ang Doc Willie and Lisa sa internet. Ang pangalan ay http://mind.pinoy.md/tv. So, kopyahin nyo yan. Pwede kayo manood sa internet, anytime, anywhere. Mapapanood nyo ang show natin. Okay? So, maraming salamat. At wag muna kayo alis dahil meron pa tayong interactive portion. Okay?